Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 16, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. DPWH at Ombudsman iimbestigahan kung may kaugnayan ng kumpanya ng pamilya Go sa mga diskaya. Senador, itinangging sangkot sa anomalya. Bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President? BP Sara Duterte, may bagong patutsada laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay sa flood control probe. Durog na durog. Puso't kalooban namin. Exclusive! Motorsiklo at ambulansya, nagsalpukan sa Rizal, rider, patay! Congressman Leandro Libiste, hinamon si DPWH Secretary Vince Dizon, koneksyon sa mga kontratista, dapat ibunyag. Sa balitang showbiz, Emma Tiglao, nag-shine sa preliminary competition ng Miss Grand International. At Twice, agaw eksena bilang unang K-pop girl group na nag-perform sa Victoria's Secret Fashion Show. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Iginiit ni Senador Bongo na hindi niya kilala ang mag-asawang kontratistang sina Pacifico at Sara Diskaya. Ito ay sa gitna ng anunsyo ni Public Works Secretary Vince Dizon na iimbestigahan na ng mga otoridad kung konektado ba ang kumpanyang pag-aari ng ama ng senador at ang construction firm ng mga Diskaya. Tiniyak ni Dizon na wala silang sisinuhin sa investigasyon. May balitang A to Z, si Ace Cruz. May connection ba ang isang Davao-based company na pag-aari na ama ni Senador Bongo sa mag-asawang kontratistang Pacifico Curly at Sara Diskaya? Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito ang iimbestigahan ng kagawaran at ng ombudsman. Yung links nito sa Diskaya Company simula 2016. No, dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon hearing nung una o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. Ayon kay Dizon, pinag-usapan nila ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ang CLTG Builders na pag-aari ng ama ng senador Miyerkules ng gabi. Kasunod ito ng pahayag ng mga Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon sa flood control anomalies. Nagkatrabaho sina Dizon at Go sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero ani Dizon, that's all immaterial. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Wagang sisinuhin dito, wagang sasantuhin dito. Ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ang CLTG Builders ay isa sa top 10 contractor sa Davao City mula 2010 hanggang 2017. Nakakuha ito ng 1.85 billion pesos na halaga ng infrastructure projects sa panahong iyon. Bukod pa ito sa 2.7 billion pesos na halaga ng joint ventures kasama ang iba pang contractors kabilang ang construction company na pag-aari naman ng half-brother ni Senador Go. Lumabas din sa report ng PCIJ na CLTG Builders ang pinaka-delayed sa mga proyekto sa Davao Region. Una nang kinastigo ni Go ang report na ito ng PCIJ na tinawag niyang malisyoso. Sa gitna naman ng alegasyon, ito ang pahayag ng senador sa pagharap sa media. I do not know the Diskayas. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya.
Giit ni Go, nasagot na ng mga diskaya ang kanyang mga tanong sa harap ng Blue Ribbon Committee ukol sa status ng mga proyekto ng CLTG Builders. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. Hinimok naman ni Go ang mga diskaya na sabihin na ang lahat ng kanilang nalalaman at walang dapat pagtakpan. Meron po may kasalanan rito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila. Pero apila ng senador sa ICI, DPWH at Ombudsman, ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Una nang inamin ni Sara Diskaya sa isang hearing ng Blue Ribbon Committee na may joint venture agreement ang kanilang kumpanyang St. Gerard Corporation at ang CLTG Builders noong 2017. Pero ginit ni Go na wala siyang kinalaman sa kumpanya ng kanyang ama. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Investigasyon kuno. Iyan ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa flood control probe ng Independent Commission for Infrastructure. Hinala ng bise, tila papunta na sa kanilang pamilya ang issue ngayong idinidikit na sa anomalya ang isang kaalyado ng mga Duterte. May balitang A to Z, si Barbie Mulak. Siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry. Pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa investigasyon sa flood control scam. Sa isang media forum, kinwestiyon ng bise kung bakit kumpiyansa si Marcos na magsabing hindi maisasangkot ang Office of the President sa anumang anomalya. Ongoing ang investigasyon ng tinaguriang Independent Commission on Infrastructure na mismong si PBBM ang bumuo at nag-utos na magsiyasat. Isa sa mga personalidad na iniimbestigahan ay ang pinsan ni Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confidence yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Wala naman tayong tinatago. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. Ayon kay VP Sara, tila naging masyadong sensitibo o defensive ang Pangulo sa sigaw ng taong bayan na panagutin ang mga kurakot. Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Sa tanong naman kung sangkot siya sa flood control scam, ayon sa bise, sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. Gayunpaman, hinala ng bise, posibleng idiin rin ang kanyang tanggapan matapos lumutang ang pangalan ni Senator Bongo na ngayoy iniimbestigahan na rin ng DPWH at Ombudsman sa posibleng kaugnayan sa kontratistang mag-asawang Diskaya. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD nasa gitna at si Senator Bongo nasa kabilang side. Una nang pinulaan ni VP Sara ang anyay selective corruption probe na tila may pinipili umano kung sino ang ididiin at sino ang poprotektahan. Para sa Balitang A to Z, Barbie Mulak. Ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste na umano'y nakikipagkita ang ilang miyembro ng team ng DPWH sa ilalim ni Secretary Vince Dizon sa mga kontratistang sangkot sa mga kontrobersyal na flood control projects at humihingi ng kung ano-ano
Ayon kay Leviste, isang executive level official ng DPWH ang tumawag sa kanya para ipaliwanag ang usapin at nangakong iimbestigahan ito. Hinikayat ni Leviste si Dizon na suriin ang kanyang mga appointee at isiwalat kung sino-sino ang mga nakipagpulong sa mga kontratista mula nang maitalaga siya sa posisyon. Sa hiwalay naman na press con, iginiit ni Dizon na walang sinumang undersecretary ng DPWH ang may koneksyon sa mga kontratista, pero tiniyak niyang iimbestigahan niya mismo ang alegasyon. Someone actually just told me before I arrived here now that not only did one person tell me that they heard that members of the team are actually contractors, that other members of the team have already been meeting with contractors outside of DPWH. Formal nang nanumpa si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. bilang bagong chairperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kapalit ni Gilbert Cruz na namuno sa ahensya mula 2022. Miyembro ng PMA Class of 1991 si Acorda at dating PNP Chief na kilalang pioneer ng PNP Anti-Cybercrime Group at dating namuno sa Integrity Monitoring at Enforcement Group. Habang sa ilalim ni Cruz, nanguna ang PAOC sa mga malalaking operasyon laban sa mga illegal na pogo at scam syndicates. Kabilang na dyan ang pagpapadeport ng mga illegal na dayuhan at ang paghuli kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Pinangunahan din ng komisyon ang kampanya laban sa mga illegal online lending apps na umabot sa mahigit 13,000 reklamo ng publiko. Itinatag ang PAOC noong 2000 para tugisin ang mga organisadong krimen at mga tiwaling opisyal na kasabwat nito. Sa iba pang balita, target ng pamahalaan na palawakin ang walang gutom program para mapabuti ang kalagayan ng hanggang 1 milyong pamilyang mahihirap. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kamustahan ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Refuel Project sa Maynila, sinabi ng Pangulo na aabot sa 600,000 ang target na bilang ng pamilyang makikinabang dito sa 2026 at nasa 750,000 naman pagsabit ng 2027. Layunin ng programa na mabawasan at tuluyang malabanan ang kagutuman sa bansa sa ilalim ng kanyang termino. May halagang 74 billion pesos ang refuel project na suportado ng Asian Development Bank at ng mga partner institutions mula France at OPEC. Sa ilalim ng programa, tatanggap ang mga pamilyang benepisyaryo ng 3,000 pesos na food credits bawat buwan sa loob ng 36 na buwan para makabili ng mga pangunahing pagkain sa mga accredited stores. Layunin din ng proyekto na palakasin ang nutrisyon, kabuhayan at self-reliance sa mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga sesyong pang-edukasyon at pang-produktibidad. Personal na ininspeksyon ni Health Secretary Ted Herbosa ang Super Health Center sa Antipolo, Rizal para silipin kung operational na ito. Base sa ulat, nakatenga ito ng higit 1 taon matapos makumpleto noon pang July 2024. Ayon sa DOH, dali-daling nagbukas ang naturang health center matapos malamang pupunta ang ahensya. Sinimulan na ng DOH ang pagsuyod sa mga super health centers para tiyakin ang mabilis na proseso ng mga ito. Dinagsa ng mahigit 2,000 participants ang ika-10 edisyon ng tinaguriang pinakamalaking digital conference ng Pilipinas, ang DigiCon 2025. Tampok sa unang araw ng event sa Marriott Hotel Pasay City ang keynote speaker at international advisor ng major tech companies na si Dex Hunter Toric, kasama ang ilan pang bigating industry players na dinala rito ng Digital Marketing Association of the Philippines. Ayon sa DMAP, paraan ng pag-organisa ng ganitong conference para mabigyan ng kakayahan ang iba-ibang stakeholders sa bansa
na makasabay sa pagbabago ng teknolohiya at imbes na katakutan ang mga bagong technology, isinusulong ng DGCON sa mga Pinoy na aralin at magsanay rito lalo't malaki ang tulong ng makabagong tools para maging mas mabisa sa anumang industriya. It really depends on where you are in terms of your transformation, maybe as an organization. Some personalization might still be alien to them na I can just run a radio ad or I can just run an ad on Meta. We do work with as a tool, but we still rely on the human element pa rin. Sa mga mahilig pong magpandesal tuwing umaga, tiniyak ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na nananatiling stable ang presyo ng mga tinapay sa kasalukuyan kasabay ng pagdiriwang ng World Bread Day ngayong Huwebes. Maraming panaderya nagbenta ng pandesal sa halagang piso bilang bahagi ng selebrasyon. Gayunpaman, aminado ang grupo na posibleng tumaas ang presyo ng mga special bread tulad ng ensaymada at cheese rolls kung tataas ang presyo ng butter at iba pang sangkap. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon, siguradong may epekto sa presyo ng tinapay kapag tumaas ang presyo ng asukal, mantikilya at itlog. Pero tiniyak ni Chavez na hindi binabawasan ang kalidad ng tinapay sa mga panaderya at nananatiling standard ang loaf size at formulation sa paggawa. Mga ka-A to Z, malaking tsansa ng maging bagyo sa susunod na 24 na oras ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA, may layong 1,060 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Kumikilos ito pakanluran at tatawagin itong Ramil. Bagamat wala pang kasiguraduhan ang magiging track o dadaanan nito, posible naman na tahakin ito ang Cagayan at Isabela at posible mag-landfall Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Gayunpaman, posible rin itong kumilos at daanan ang patungo sa Bicol region sa Sabado, paakyat ng Isabela o Aurora sa Linggo. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang easterlies o mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean ang nakakaapekto sa malaking silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Patuloy na mararanasan ng maulap at maulang panahon, partikular na sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quezon, Metro Manila, Rizal Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan Capiz at Eastern Visayas. Asahan pa rin ang landslide, flash flood, kaya naman po, ingat. She owned the stage. Muli nag-shine sa pagrampa ang pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International 2025 na si Emma Mary Tiglao. Sa katatapos lamang na preliminary competition nitong Miyerkules, October 15, humataw si Emma sa kanyang performance sa swimsuit round. Pasabog ang mga twist, pitik at forma ng pagrampa ni Emma na lalong nagpainit ng laban. Habang slay rin ang beauty queen, suot ang red at gold tie-inspired evening gown na mas lalong nagpaningning ng gabi. Bet na bet naman si Emma matapos mapili bilang Global Beauty's Choice. Magaganap ang Coronation Night ng Miss Grand International 2025 sa October 18, Sabado po yan, sa Bangkok, Thailand. Kaya naman, laban Emma, laban Pilipinas. Susunod, DPWH Secretary Dizon, kampanteng mapapanagot ang mag-asawang Diskaya kahit na hindi na sila makikipagtulungan sa ICI. At exclusive, motorsiklo at ambulansya nagsalpukan sa Rizal. Rider, patay. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsagawa ng asset recovery meeting ngayong Huwebes ang Independent Commission for Infrastructure, katuwang ang iba pang ahensya. Layo nitong tukoy ng mga dapat gawin para maibalik ang mga pondong ninakaw mula sa bayan.
Habang naniniwala naman si Public Works Secretary Vince Dizon na mananagot pa rin sa batas ang mag-asawang Diskaya kahit na hindi na sila makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Ang balitang A to Z hatid ni Ace Cruz. These assets were purchased using public funds. They belong to the Filipino people. Yan ang bahagi ng pahayag ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. sa pagpupulong ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang concerned agencies ngayong Huwebes, October 16. Layo ng interagency meeting na bumuo ng mga hakbang para ma-recover o maibalik ang perang kinurakot ng mga mandarambong mula sa kaban ng bayan. Sa ngayon, nasa 5 bilyong piso mula sa higit 2,000 bank accounts ang tinatarget na mabawi ng komisyon, kasabay pa ang mga smuggled luxury cars na mga sangkot na personalidad. Money that should be utilized to better the lives of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. Para sa komisyon, hindi lang dapat hustisya, kundi restitution ang mangyari. Ibig sabihin, dapat makuhang muli ng kaparehong halaga ng walang labis at walang kulang ang anumang corrupted assets, gaya na rin ng panawagan ng taong bayan. It's a whole of government approach ang nakikita namin dito. There will be a technical working group composed of representatives among all these agencies who will meet regularly, or at least once a week, to update each other, exchange information on what they have and what have they done so far. No? Samantala, kasunod ng pag-withdraw ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ng kanilang kooperasyon sa investigasyon ng ICI, kampante pa rin si Public Works Secretary Vince Dizon na mapapanagot ng mag-asawa lalo pat gumugulong na ang kasong kanilang isinampalaban sa mga ito. So, ano yan? Multiple counts of graft malversation, multiple cases yan. Kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga Diskaya at sa lahat ng mga salarin. Narindigan din ang ICI na hindi maimpluwensyahan ng pag-atras sa mga Diskaya sa investigasyon ang kanilang trabaho. Ito'y matapos na maghayag ng pagkadismaya ang publiko na ganun-ganun lang nakapagbitiw ang pinaka-prominenteng kontratista sa flood control probe. I don't think that will label the ICI as toothless, because that right is being invoked also in other investigative forum. Anya, ano't ano man ang mangyari, mananagot ang mga salarin. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hiniling ng Independent Commission on Infrastructure sa Department of Justice ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa 19 na individual na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga pinasasailalim sa ILBO, sina dating kongresista Midsika Yahon Uy, Art Atayde at ilang district engineers ng DPWH. Ang ILBO ay nag-uutos sa immigration na bantayan ang mga taong nasa investigasyon para hindi makalusot sa bansa pero hindi pa ito ganap na pagbabawal sa pag-alis tulad ng hold departure order. Matatandaan noong October 8, humigit 30 opisyal ang naunang inilagay sa ilalim ng lookout order, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldi Co. Parehong ipinatawag ng komisyon para magpaliwanag sa mga kontrobersyal na flood control projects. Binanatan kasabay ng pagbibigay ng tila fatherly advice ni dating Interior Secretary Benhur Abalos si Cavite Representative Kiko Barzaga matapos umanong patamaan ng kongresista ang kanyang pamilya sa social media. Ito'y matapos pasinungalingan ni Abalos ang alegasyon na sangkot ang kanyang pamilya sa flood control projects. Iginiit ni Abalos na wala siyang kinalaman sa mga ito na ang siya'y nasa DILG pa. Sa Facebook post, sinabi ni Abalos na dapat unahin ni Barzaga ang pagsisilbi sa tao at hindi ang pagpapakalat ng mga walang basehang paratang. Dagdag niya, nararapat na maging mabuting halimbawa sa susunod na henerasyon si Barzaga.
Matatanda ang binatiko si Barsaga sa social media si Abalos matapos siyang ipatawag ng House Committee on Ethics na pinamumunuan ni Representative JC Abalos. Nasawi ang isang 25 anyos na guro matapos makasalpukan ang isang ambulansya sa Marilake Highway sa Antipolo City sa Rizal. Sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo dahilan para makain ang lane ng ambulansya. May balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. Halos durog na durog. Pusot kalooban namin. Maliban pa doon, durog na durog pa rin po yung anak ko, pati yung kanyang service. Todo ang paghihinagpis ng nanay ng nasawing motorcycle rider na si CJ Borse, 25 anyos. Naganap ang banggaan dakong alas 5:30 ng umaga, October 15, sa Marilake Highway sa Antipolo City. Ay, wasak. Makikita sa CCTV ang pagbagtas ng isang ambulansya. Ilang segundo lang ang lumipas, kumabig ito pakaliwa at liwanag na lamang ang makikita sa frame. Yung pong ambulansya natin ay nasa second lane o inner lane ng kanyang lane. Samantalang itong motor, nung kasalpukan sila, ay naroon na sa lane ng ambulance natin. Ayon sa CCTV yan, sa aming investigasyon. Batay sa inisyal na investigasyon ng Antipolo Police, mabilis ang takbo ng motorsiklong minamaneho ni Borse. Ayon pa sa pulisya, sinubukan pa ng driver ng ambulansya na iwasan ang motor, ngunit nauwi pa rin sa salpukan. Total wreck ang inabot ng motorsiklong ito at talagang hindi na magagamit matapos makabanggaan ng isang ambulansya na naging sanhi ng pagkamatay ng 25 anyos na driver na isang guro dito sa Antipolo. Ayon sa mga magulang ng biktima, lalong masakit dahil 2 buwan pa lamang nagsisimula sa Department of Education Antipolo si CJ bilang guro sa senior high school. Siya po ang tumutulong sa akin, sa tatay niya at saka ako. At nagpapaaral pa po siya ng isang kapatid niya. Handa naman ang pamilya na makipag-areglo sa panig ng driver ng ambulansya. Makikipag-settlement po kami sa kanila kung ibibigay po nila yung hinihingi namin po sa kanila. Edukadong tao po yung ang anak ko. As a teacher po yun. Nakakulong ngayon ang driver ng ambulansya na si alias Ernie sa Antipolo Custodial Facility. Galing po ako ng Binangonan Hospital, kumuha po ako ng blood. Ngayon, pauwi na po ako ng hospital namin sa Kabading. Bigla ko po nasa lubong yung nakamotor. Ang tuling po kasi ng takbo niya. Pinilit ko pa nga po siyang iwasan pero talagang hindi na ho nakaya. Wala naman pong may kagustuhan po nung nangyari. Ako po humihingi po ako ng paumanhin doon sa mga kamag-anak. Wala naman pong driver na gusto pong maaksidente. Tungo na sa police station ng legal officer ng Antipolo City para makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima dahil tauhan ng district hospital ang driver ng ambulansya. Hindi ho natin papabayaan. Taga Antipolo po sila at kami po ay nakikidalamhati sa nangyaring aksidente. Kaya tayo po ay tutulong sa pamilya. Kapag hindi nagkasundo ang magkabilang panig ay mahaharap ang ambulance driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Muling paalala ng mga pulis na maghinay-hinay sa pagmamaneho sa Marilake Highway at huwag lumampas sa speed limit na 40 kilometers per hour. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, iniutos ng Mandaluyong Regional Trial Court sa Department of Foreign Affairs na kanselahin na ang passport ng dating PCO General Manager Royina Garma at dating Police Commissioner Edilberto Leonardo na itinuturing na umano'y mastermind sa pagpaslang kay dating Board Secretary ng PCSO na si Wesley Barayuga noong 2020. Kasama rin sa ipinakakansela ang passport ni Santi Mendoza, Nelson Mariano at Jeremy Kausapin na pare-parehong kinakaharap ang kasong murder at frustrated murder. Ayon sa korte, mas malaking peligrong tumakas sa bansa ang mga akusado lalo't pinaghahanap pa rin sila hanggang ngayon. Kaya inaprubahan na rin ang whole departure order. Nakapiit na sa NBI sina Mendoza at Mariano at nakatakdang humarap sa pre-trial sa November 12.
Nailigtas ng isang security guard ang babae na muntik ng masagasaan ng paparating na tren sa Turkey. Sa kuha ng CCTV, naka-earbuds ang naturang babae kaya hindi narinig ang paparating na tren nang tangka niya sanang tingnan ang kabilang direksyon. Alerto namang nahila pabalik ng CQ ang babae. Paalala ng Kayseri Transportation sa mga pasahero, maging maingat sa mga riles ng tren. Sa aming pagbabalik sa balitang showbiz, Twice agaw eksena bilang unang K-pop girl group na nag-perform sa Victoria's Secret Fashion Show. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Victoria's Secret is out! Pak na pak ang mga modelo ng 2025 Victoria's Secret Fashion Show sa New York dahil sa malaanghel na outfitan. Bumida rin ang K-pop group na Twice bilang performer sa naturang show. At maging ang aktres na si Ann Curtis, hindi rin nagpakabog sa iconic event. Ang nag-stand out sa balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. The Angels has arrived! Muling nagpabonggahan sa pagrampa ang mga modelo para sa 2025 Victoria's Secret Fashion Show na ginanap sa New York City Miyerkules, October 15. Islay the runway ang models na tila mga anghel dahil sa mga pakpak na nakadisenyo sa kanilang outfit na lalong nagpalutang sa ganda at kaseksihan ng mga rumarampa. Bukod dyan, may pasabog na performances din ang iconic runway show na mula sa K-pop group na Twice na isa sa mga inaabangan ng lahat. Very girly nga ang atake ng grupo na bumagay sa tema ng show. Inawit nila ang hit song na This Is For at Strategy. Habang ilan pa sa mga nag-perform ay ang Madison Beer, Missy Elliott, and Karol G. Bumida rin siyempre sa pagrampa ang ilang celebrity models gaya ni Gigi Hadid na may white and pink angel versions. Habang kina Vogue naman ni Jasmine Tookes ang lahat matapos i-flex ang kanyang baby bump. Samantala, dumalo rin sa naturang fashion show ang nag-iisang diyosa ng Philippine television at its Showtime host, Ann Curtis. Sa Instagram, stunning si Ann sa kanyang black see-through dress. Oh ha? Ang ganda! Para sa balitang A to Z Showbiz, Rod Garabon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa musikerong si Kurt Cobain. Sabi niya, tungkulin ng kabataan ang hamunin ang korupsyon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!